Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo ng isang Chinese recipe. So ito ay simple lang. So gagamit tayo dito ng pork ribs. So bago natin siya lutuin, hugasan muna natin yan. And then lalagyan natin siya ng konting cornstarch, lalamasin. Yan, para sa ganyang paraan mawala yung lansa at yung tugo sa ating baboy. So ganyan lang proseso, lamasin lang. And then banlawan ulit at patuluin. So dito gumamit pa ako dyan ng kitchen tissue para naman mawala yung excess na water doon sa ating pork ribs. So after natin patuyuin yung ating pork ribs, ay simulan natin siyang i-marinate. So dito gagamit ako ng mga sumusunod na ingredients. Gagamit tayo dito ng toyo, oyster sauce, cornstarch, light soy sauce, sesame oil, paminta, asin, at konting asukal. So bago natin simulan yung ating pagmamarinate ay magtatag muna tayo dito ng ginger. So pinuhin lang natin yan at saka natin ihalo doon sa ating baboy. Then after natin yan ay lalagyan din natin siya ng konting asin at konting asukal. Napatak lang. Kasi hindi kami naglalagay dito ng magic sarap kasi hindi uso yun dito sa amo ko. So yan yung pamintang durog, white pepper, and then yan yung asukal. Konti lang, a pinch lang. Konting kurot. Then lalagyan na natin siya ng toyo. So gagamit tayo dyan ng light soy sauce at dark soy sauce. Yung dark soy sauce ay pampakulay lang yan. So konti lang yung konting patak lang. Pero karaniwan ito ang nilalagay namin light soy sauce ng mga 1 tablespoon. So this time, ilalagay naman natin yung ating oyster sauce. So siguro mga 2 kutsara yan. Haluin mabuti. So ito na yung ating magiging recipe ngayong araw na to. So lalagyan pa yan ng mantika nga pala guys at saka cornstarch. So yung pa yung 2 ingredients na ilalagay ko dyan. Konting cornstarch and then haluin ulit. Then finally, meron pa pala ako nakalimutan guys. Maglalagay pala tayo dito ng black beans. Yung black beans ay nabibili rin yan sa market. So nilamas ko na yan ng kamay ko. Malinis naman yung kamay ko. Nagugas ako. Make sure na bago ko hawakan yan ay malinis yung aking kamay. Wala ko ibang hawakan ng mga malansa. So kailangan hygienic tayo pag nagpe-prepare ng pagkain, lalo na sa amo natin. Then ito na yung mantika. Kailangan natin ng mantika. Bakit? Kasi yan yung nagpapajuicy ng ating karne o yung ating baboy. Kasi minsan dry. Kaya kailangan, dito kasi hindi uso na nilalagay yung pinakataba. Guys, dito kasi sa Hong Kong, pag bumili ka ng baboy, tinatanggal nila yung taba o yung tas. Lalo na yung pinakabalat. Hindi nila kinakain yung dito. Meron man silang certain na mga recipe na meron talagang balat. Pero karaniwan yan binibili namin dito nang wala ng taba at wala na rin yung pinakabalat. Tinatapon nila yung balat natin unless may bibili. O siguro kung mayroong matututo ditong magchicharon, marami siyang mabibili. Baka mahingi nga lang niya yun kasi tinatapon lang yung dito. Tinatapon lang natin. So yan na nga yung ating diniklik na o tinadtad na black bean. Haluin ulit. Mix. And then, ito na. Lalagyan ko yan ng cling wrap sa ibabaw. Kasi ito ay i-steam natin. So, kung meron kayong steamer, mas maganda. Ang time niyan ay mga 20 to 30 minutes. Depende sa dami. Pero kasi, nilalagay ko yan sa steamer ng rice cooker. So, pag naluto yung aking kanin, luto na rin yung aking steam na pork ribs. Oh, may nakalimutan pa pala ako guys. Sorry. So, magpipirito tayo dito ng bawang.
Pag na brown na yung bawang, ihalo na natin doon sa ating minarinate na pork ribs. Kalimutan ko to. Sorry naman. So, ayan. Pinito lang konti and then ihalo rin na doon sa ating pork ribs. Then yun na. After nito, yun na. Final na yun. So, yun na. Hinalo na natin. And then, yun na. Sinabi ko nyo, ilalagyan ko siya ng cling wrap kasi ipapasok ko yan sa rice cooker para naman hindi siya matubigan. So, ito yung isa sa mga masasabi ko na basic na mga recipe na natutunan ko dito sa Hong Kong. So, hindi lang ano yan guys ha, hindi lang pork ribs, pwede rin yan sa manok. Ginagawa rin namin sa manok. Ganyan-ganyan yung proseso. Pero minsan nilalagyan namin ng twist. Kunyari, nilalagyan namin siya ng tofu sheet, o kaya ay yung mushroom. So, depende kung ano yung gusto ng amo. Minsan naman din ay ninahaluan pa yan ng mga lapchop o yung parang chorizo sa atin. Pero yung Chinese sausage ang English dito. Pero lapchop ang tawag sa Chinese. So, yan na nga guys. So, I hope nagustuhan niyo yung aking video for today. So, bukas meron ulit ako share sa inyo na iba pang recipe. Salamat sa inyong panonood. Dito na yan. Bye-bye. Thank you for watching. Till forever ends, I love you too.